Ano nga ba ang Agartha o ang Hollow Earth Theory? Ang Agartha at ang konsepto ng Hollow Earth ay magkaugnay na ideya na madalas lumalabas sa mga teorya ng misteryo at alamat. Pero disclaimer muna mga tol, ang impormasyong nakapaloob sa kwentong ito ay batay sa mga alamat, haka-haka at teoryang walang scientificong patunay. Ang Agartha at ang konsepto ng Hollow Earth ay bahagi ng mitolohiya at popular na kultura at hindi kinikilala bilang totoong lugar ayon sa kasalukuyang agham. Ano ang Agartha? Ang Agartha o Agarthi ay sinasabing isang mahiwagang kaharian na matatagpuan sa loob mismo ng ating mundo. Ipinapakita ito sa mga alamat bilang isang napakalaking lupain sa ilalim ng lupa. May sariling araw o pinagmumulan ng liwanag. May mga ilog, dagat at kabihas ng mas advanced kaysa nasa ibabaw. Sinasabi na ang mga naninirahan dito ay matatalino at maunlad. Minsan, tinatawag na Ascended Masters o mga nilalang na mas matanda at mas teknolohikal kaysa sa mga tao. May mga kwento na ang Agartha ay konektado sa iba't ibang parte ng mundo sa pamamagitan ng mga lihim na lagusan na tunnel sa ilalim ng lupa. Ano naman ang Hollow Earth Theory? Ang Hollow Earth ay ideya na ang ating mundo ay hindi ganap na solid, kundi may malawak na espasyo sa loob na maaaring may kabihasnan o ecosystem. Unang sumikat ito noong ika-17 hanggang ika-16 na siglo sa mga haka-haka ni na Edmund Halley, ang astronomo na nag-aral ng Halley's Comet at iba pang manunulat. Sa mga teoryang ito, may malalaking bukana o entrances daw sa North Pole at South Pole kung saan maaaring makapasok papunta sa loob ng ating mundo. Ano naman ang pinagmulan ng kwento? May mga alamat sa Tibet. May paniniwala na may Shambhala o Shangri-La sa ilalim ng Himalayas na konektado daw sa Agartha. May mga katutubong kwento din na may ilang tribo sa Amerika, Asia at Europa na may kwento tungkol sa mga taong mula sa ilalim ng lupa na minsan ay lumilitaw sa ibabaw. Batay naman sa teorya ni Richard E. Byrd, ang Amerikanong piloto na di umano'y nakakita ng kakaibang lupain sa bandang North Pole noong 1947 at nag-ulat ng isang luntiang lugar at makakaibang nilalang sa kanyang diary. Bagaman maraming eksperto ang nagsasabing gawa-gawa o maling interpretasyon lang daw ito. Kung pagbabasehan natin ang mga alamat at misteryong teorya tungkol sa Agartha, ganito raw ang mga sinasabing makikita sa loob nito. Una, isang maliwanag na inner sun. Ayon sa ilang kwento, may sarili itong pinagmumulan ng liwanag na parang araw. Minsan, tinatawag na central sun. Dahil dito, laging tila araw sa loob at may mainit-init na klima kahit nasa ilalim ng lupa. Ikalawa, lunti ang mga kagubatan at malawak na lupain. Hindi ito puro bato at dilim gaya ng karaniwang iniisip sa ilalim ng lupa. May mataas na puno, malawak na kapatagan at mga halaman na mas malalaki kaysa sa mga nasa ibabaw. Ikatlo, mga malilinis na ilog at lawa.
May mga malinaw na tubig na dumadaloy mula sa mga bukal na sinasabing mas puro at walang polusyon. May ilan daw na dagat sa loob na kasing lawak ng mga karagatan natin sa ibabaw. Ika-4, mga sinaunang lungsod. May mga istrukturang gawa sa ginto, kristal at iba pang matitibay na materyal. Ang arkitektura raw ay mas advanced kaysa sa mga modernong syudad natin. Ika-5, mga nilalang na mas maunlad. Ang mga naninirahan dito ay kadalasang inilalarawan bilang matatangkad, mula 8 hanggang 12 talampakan ng taas. At mahahaba raw ang buhay ng mga ito, umaabot raw ng daan-daang taon. May advance na teknolohiya at kaalaman sa agham at espiritualidad. Sinasabing mababait sila sa mga bisita, pero mahigpit sa pagbabantay ng kanilang mundo. Ika-6, mga hayop na inakalang wala na. May mga alamat na nagsasabing may mga hayop dito na matagal nang nawala sa ibabaw, gaya ng mammoth, saber-tooth tiger o iba pang sinaunang nilalang. Ika-7, mga lihim na kaalaman at arkibo. May mga aklatan o hall of records daw na naglalaman ng kasaysayan ng mundo, pati na ang mga lihim na teknolohiya at kaalamang espiritual. Bakit marami ang naiengganyo sa kwento ng Agartha? Dahil pinupukaw nito ang imahinasyon, ang ideya ng isang nakataling lihim na sibilisasyon sa ilalim ng ating mga paa. Pinapagsama nito ang misteryo, adventure at espiritualidad. Ginagamit ito sa mga libro, pelikula, conspiracy theories, kaya nananatiling buhay sa popular culture. Kung sakaling totoo at matuklasan ng lahat ang Agartha, malaki ang magiging epekto nito sa sangkatauhan, sa agham, lipunan, relihiyon at sa politika. Kung may mga mapanganib na nilalang doon, baka magdulot ito ng bagong banta sa ibabaw. Posible ring masira ang balanse ng kapaligiran ng Agartha kung masyadong pakikialaman ng mga tao.